ay meron akong chika boom boom. Alright? I have chika boom boom for you guys. So, eto na nga ang chika boom boom. Anong gusto nyong maunang chika boom boom? Okay, anong gusto nyo yung dalawang senador? Share nyo nga ito mga hitad. Okay, share nyo pwede kayo na-share. Wala kayong chismis. Okey-doke, excited na mga hitad. Okay, dahil madami tayong topic ngayon, dalawang senador bumaliktad agad. Okay, ang sabi pa dito, watak-watak na ang malalansa, OFW. Handa na ba kayong budulin? Actually, may ebidensya tayong papakita dyan. Siguro, dun muna tayo sa dalawang senador. Okay, napag-alaman natin, mga kababayan, na di umano, actually, meron akong connect dito sa taong to eh. Ayoko lang magpaka-feeler, no? Ayoko lang magpaka-feeling close. Okay? Pero, hayaan nyo na muna dito natin i-ere. Teka lang nga kay Alindog, 'di ba? At this age, ang Alindog natin, kumakabog pa rin, ha? Kabog sa banga. Okay, kumakabog pa rin tayo sa banga, mga hitad, 'di ba? Hindi pa kakabog ang organic beauty ng lola ninyo. Ngayon, so napag-alaman natin, dalawang senador ng alyansa, di umano, ay nakipag-meet and greet. Diba? Nakipag-meet and greet kay, wag na nga lang natin banggitin, okay? Nakipag-meet and greet, okay? Sakay, alam nyo na yan kung ano yung nag-meet and greet. So itong dalawang senador na napilitan lang na mag-join sa alyansa, di ba? Sa alyansa ng mga malalansa, mga kababayan, ay nakipag-meet and greet sa ating kabilang bakod. Okay? So bakit kamo? Ayon sa minutes of meeting, di ba? May mga ganun dramatization. Minutes of meeting, babae at lalaki to Etong isang senador na ito, sabi na natin si Ping Lacson. Di ba? Sabi na natin yung pangalan. Si Ping Lacson tsaka si Pia Cayetano. Di ba? Go. Ano pa naman? Wala namang preno nga bells natin. Nako, baka gurgurin. Well, maganda na kayo. Siguro ready naman kayo, no? Ito ay according sa ating source, well, si Ping Lacson naman ay very vocal siya na tawag dito na ayaw yung, di ba nag-mention siya na pinaka-corrupt yung national budget. May mga ganong pronouncement si Ping Lacson. So ayon ay Ping, sagutin mo to, Senator Ping Lacson. So ayon sa ating Juting Jahas, wala daw nagawa, eto budulan to this is budulan portion. So wala raw nagawa, wala raw namang magawa etong si Ping during election season, 'di ba? During election season, no? Election time, kundi ang makipag-alyansa sa mga bangag kahit na against siya dito sa ginawang budol-budol na national budget. All right? So ngayon, dahil tapos na yung election, tapos na yung budulan portion nila, ayon sa ating Juting Jahas, ito daw si Ping Lacson at saka si, hindi ko na alam kung totoo yun, basta inosente ako. Di ba? Hindi ko alam kung totoo, pero kasi yung bubwit na yung Juting Jahas na yun, laging perfect score yun Ngayon, ay parang ang dating nagkaroon ng salaysay na kesyo. Wala sila parang umamin na wala silang choice kundi gamitin yung alyansa ng mga bangag. So kaya sila pumasok dun sa alyansa na yon. So nanalo naman yung dalawa. So kaya nga kung ito ay may katotohanan ayon sa ating puting ahas, di add points, pogi points na naman sa ating prinsesa ng ng Kalawakan, 'di ba? 'Di ba? Talagang good points ito. So ngayon ang tanong ko, kumusta naman ang alyansa ng mga bangag? 'Di ba? Total, punot dulo kayo ng budulan, di nabudol din kayo ngayon kung yun ay may katotohanan. Kaya naman, 'di ba? Kung paano nagko-connect ang pagwatak-watak ng mga bangag. Recently, I think article ng kaya kulitin nyo nga si Pia Cayetano. Alam mo, in fairness sa dalawang yan, hindi ko naman na-boldjack yung mga yan. 'Di ba kasi si Ping Lacson,
dun sa smuggling, di ba? Oy, Ping! Manong Ping! Okay, may Uncle Ping ako dati, di ba? Wala na lang siya sa Uncle Ping. Hoy, Uncle Ping, bakit hindi mo naman ituloy ngayon? Si Ping Lacson ang nag-privilege speech diyan sa smuggling na kinasasangkutan ng mga BFF ni Lisa Tanas. Sila Michael Ma. 'Di ba? Lahat ng binanggit ni Ping Lacson, ay kaya naman siguro si Ping, kung totoo to ha, siguro sabi ni Ping Lacson, budulin ko nga muna 'to mga ito. 'Di ba? Bubudulin ko muna 'to mga ito para naman mabalikan ko to. But anyway, mga kababayan, tignan niyo yung paano nagkawatak-watak. Recently, nagkaroon sila ng victory party, di ba? Nagkaroon sila ng Thanksgiving chuchu sa kanilang mga kandidatong nanalo. Ang article ng bilyonaryo, di ba? Na-meet ko yung kanilang correspondent na yan, si, who's that? Yung magandang kalimutan ko tayo yung pangalan. May memory gap na tayo. Si attorney, who's that? Yung magandang ng bilyonaryo? Dating SMNI. Namit ko yun sana magmamargarita kami, kaya lang hindi lang natuloy dun sa The Hague. Si Attorney Karen Jimeno, ayan. Dami ko kasing nakilala dun kaya hindi ko maisip. So, Attorney Karen Jimeno. Attorney Karen, baka naman, pwede ka mag-chismak dito. But she seems so nice person nung na-meet ko siya. Ako naman, lahat naman, nice sa akin wag lang tayong atakihin, wag lang tayo budulin. So, ganun pa man, nakita ninyo, ang bilyonaryo, may article sila na doon sa kanilang victory party ay ang dumalo lamang si Lito Lapid at yung mga iba-iba pa, pero yung mga key personalities sila like si Pacquiao o even yung iba nila, basta according to that report si Leon Guerrero lang ang nandoon. So mga kababayan, ano ang sinisimbolo ng mga eksenang ganire? 'Di ba? Ano ang sinisimbolo niyan? Recently, maliban pa dyan na hindi sinapot ang kanyang party-party, wala na si Dudong Manny, kasi mag-focus na lang si Dudong Manny, mag-suntok-suntok na lang ba si Dudong? Nagbugbog ka naman, Dudong. Pera-pera man yan, Dong. Baka naman, di ba? Pabugbog na lang si Manny. Kasi kung ako sa'yo, yung mga pera-pera mo, hindi mo na lang yan ginastos Dapat nag-ano na lang yan naggastos mo lang yan sa taong bayan. Raven May, very polite si Karen. Yes, I like her actually. Even si si Maris Umali love ko yan dalawang yan. Di ba? Hindi, mabait naman talaga sila during that time, okay? Mabait naman sila. Huwag tayong mga away kasi hindi natin alam ang istorya ng mga yan sa totoo lang we have to realize na yung mga reporters, they're just doing their job na para sa buhay nila. May personal na dwelling sila sa buhay, hindi nga natin alam kung sila ay tagang tinatakot, sinisindak or whatsoever. So, ganun pa man, mga kababayan, so watak-watak na nga yung mga bangag. So, imagine mo, Thanksgiving party, di ba? Ito ay isang malaking senyales ng ang mga malalansang alyansa ay watak-watak na. Imagine mo, si Dudong Manny, sino ba yung hindi nanalo? Si Bong Revilla man, yan, di sila nanalo. Kasi nga, mga losers. Okay? Mga loser, syempre, hindi sila na bit-bit ni Lisa Tanas, di ba? Hindi na calibrate yung machine para sa kanila, di ba? Swerte si Kiko Matching at saka si Bam, di ba? So ngayon, baka naman may sama ng loob kaya hindi nagpakita doon sa party na yon. So, wala na silang pagkakaisa, wala nang kwenta yung kanilang mga koalisyon ng mga alyansa ng mga bangag. Kaya no wonder inunahan na ni Clarissa Taratara yung kanyang pronouncement na sabi daw ni Bangag na mag-focus na tayo sa trabaho, diretso na tayo, ganyan-ganyan, wala nang alyansa, mga kababayan, kasi watak-watak na nga sila. Tignan mo mismo yung dalawang senador na yan, according sa ating source. 'Di ba? Ay nakipag-meet up na sa kampo ni prinsesa ng ating Kalawakan, 'di ba? Ng prinsesa ni Inday. Hindi ko lang alam kung si Inday ang kausap o yung yung BFF ni Inday. Marami namang BFF yan. I'm just not sure kung sino. Pero actually alam ko, pero wag na. Wag na, baka ma-pinpoint pa, 'di ba? Baka magurgur pa yung yung ating palangginging doon.
So, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay watak-watak na talaga ang alyansa ng mga bangag. Sabi ko nga sa inyo talagang ang mga mambubudol nagbabakbakan na budol sa budol. Kasi nga si Toby Tiangco nagdakdak. O anong sabi diyan? Dapat pala ang dinakdak natin diyan, ang title natin 10 billion campaign funds. Mga kababayan, kailangan yung magising. Ayoko na, sumisigaw na lang ako everyday ng buhay ko. Simula ako nagbablog, ganun na lang ang bunganga. Mga jutang, ganun na lang ko. Napapagod din ako sa kangangal-ngal. Pero ngayon, kasi, it's very special day. So, kaya naman cool na cool lang ako. Ngayon, mga kababayan, cool na cool. Mamaya, galit na naman. So, 10 billion, according sa ibinulgar, di ba? According sa report, 10 billion ang ipinondo diyan sa alyansa ng mga bangag at tinipid, di umano, ni Toby Tiangco yung mga pondo sa iba't ibang bahagi, especially ng Mindanao. Sa BARM, di ba, according sa report, walang nanalo na alyansa ng mga bangag doon. Ngayon, tigo 1 million lang daw binigay doon sa mga barangay captain ba or kung sino man yon. So, kaya nga kina-question nila, nagbubugbugan, naggaganyan sila ngayon. Kaya yan ang gusto natin. Mag-boxing-boxing man ba? Di ba? Hindi lang si Dodong man Dodong, mag-boxing-boxing mo. So, pero ito seryoso. Mga kababayan, ito yung malungkot na katotohanan na hindi ko nga alam sa inyo na parang okay lang ba sa inyo? Yung pinag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong kanina, yung election natin, election sa Pilipinas, sa bansang pinakamamahal natin, di ba? Ang lupang tinubuan. We spend 40 billion pesos. Sa election pa lang yan, na magkakaroon lang ng dayaan, discrepancy at kung ano-ano pa. Wala pa tong 10 billion na ito na ginastos ng alyansa based on that report para sila maipanalo nila yung 12 nilang kandidato. Ngayon, siyempre, hindi naman uubra yun. Dahil hindi naman tayo maniniwala na mananalo yung kanilang 12 candidates, di ba? Or kung ilan man yung kandidato na gusto nila kasi kaduda-duda, hindi mag-aalsa ang balat sa tinalupan, di ba, pag nangyari yon. So, going back to that Tiangco issue, ang gusto ko sabihin sa inyo, kausapin ko kayo puso sa puso, alindog sa alindog. Alindog sa alindog, puso sa puso. Ito, seryoso. Papabayaan nyo na lang ba na ang gobyerno ni Marcos Jr. ng Bangag, imagine niyo ang dami nyo, ang PhilHealth ayaw budgetan. Zero budget. Ang PhilHealth ay para sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino, zero budget. Pero ang campaign ng alyansa ng mga bangag, pinondohan ng 10 billion pesos. Sa 90 days ang campaign, sa 3 buwan lang. 10 billion. And still okay pa rin sa inyo. Ang mga anak, nanay, lolo't lola ninyo, hindi makalapit. Ako, may lumapit na naman sa akin. Na mga may sakit and everything. Walang pambiling ganito, walang gamot, Pero itong gobyerno ni Bangag, 10 billion. Sinabi nila yan, mga kababayan. Okay, nasa report nila Nabasa ko lang kanya at i-google nyo, nandiyan yan. So ngayon, dahil nag-aaway-away sila, dahil ito daw si Toby Tiangco, di ba, ay mayroong ambition for speakership. Kaya siya ay nagbukelya sa inyo, nagbukelya sa interview pala niya, sa ABS interview niya, na kung saan na inamin na talagang binayaran with the basbas o Bangag Jr. na binayaran na itong 200 plus, was it 200? Ilang mga kongresista ang pumirma doon? Anyway, para i-impeach si Day Sara, inamin mismo na sinuhulan nila. Sinabi mismo ni Inday, 1.5 cash, 6 million plus yung conditional release na kapag ikaw ay pumirma, meron kang additional, ayuda, gamit yung mga AKAP chuchu na yan at pinaliwanag na nga ng ating abogadong Vice President Sara na hindi trabaho ng kongresista yung mga pagbibigay ng mga ayuda na yan o wala silang dapat power o hawakan yung pera, 'di ba? Ninyo
para mamigay ng ayuda. Ang trabaho nila, mag-amend, magbalangkas ng batas, gumawa ng batas, ganyan-ganyan. So ngayon, lumabas na nga sa bunganga nitong Tobit Tiangco na ginasusan talaga nila at ito ay basbas ni Bangag para i-impeach ang ating Inday Sara Duterte. Hindi, this is, fake news na naman to. Hindi magjugjugan silang dalawa. Di ba? Inamin na nila. Kaya nga ngayon, mga kababayan, ang nakikita natin dyan, talagang, baka magkaroon talaga ng dugo-dugo, magdugo-dugo, magligo-ligo sila dyan, di ba? Magdugo-ligo, ito mismo sila. Maganda yun. Habang pinapanood natin sila na nagbo-boxing, di ba kabog, sige lang. At habang lumalakas ang ating prinsesa ng Kalawakan, 'di ba? At talagang lumalaban sa kanilang harap-harapan at sinasabi nga nito ni prinsesa ng Kalawakan, kailangan, excited na siya. I mean, excited ba sinabi niya? Gusto niya na talaga magkaroon ng dugo-ligo na labanan diyan sa impeachment na 'yan. At with that, mailabas na kung ano man yung ebidensya niya. Hindi mo alam, baka biglang magulat na lang tayo, meron palang touchscreen na, invisible na. Ito yung mga chika boom. May dala pala si Inday na napakalaking touchscreen na, press the button. Gaganon, pipindutin mo na lang yung button, nandoon na lahat ng ebidensya. Kaya ngayon, naaalarma sila. Kaya, mga kababayan, makikita mo na lahat sila actually, itong mga alyansa ng mga bangag na, yung mga akala nila magkakampi sila, nakikita mo na wala silang loyalty sa isa't isa. Bakit naman sila magkaroon ng loyalty? Mismo yung Bangag Junior, walang loyalty sa kaibigan niya na si Inday Sara na kung saan ang nagpanalo sa reason kung bakit siya nanalo at wala siyang loyalty sa taong bayan. May loyalty ba si Bangag? Sige nga. Ngayon, ano gagawin nila? Dahil ang sinasabi dito sa news, nag-abala daw, kumbaga ang pinagtutunan daw ng pansin ni Tobit Tiangco ay yung i-maintain o manatili iyang si Escudero, 'di ba? Diyan sa leadership niya sa Senate or hanggang 2028 pa. So imbis daw, sinisisi siya ngayon. Kaya daw sila natalo, itong mga alyansa ng mga bangag because of Tobit Tiangco. Dahil una, tinipid yung budget. I think pinagpapaliwanag pa siya kung saan napunta yung 10 billion something na pinondo ng bangag dyan. Well, it's not bangag's money. It's your money, darling. So ngayon, mga kababayan, dahil mga talunan mga ito at nakita ninyo yung protest vote at ipinakita ninyo na ang mga Duterte ay may alindog pa talaga. Hindi lang asim, kundi talagang maalindog pa ang mga Duterte dahil nakita nyo majority dito sa dito sa mga OFW ay talagang alam nyo kayong mga palangga ko mga OFW, kayo talaga kayo ay mga modelo. Okay? Modelo ng pagiging Gabriela silang. Gusto nyo makita? Okay, tignan natin kung bakit kayo modelo. Dahil dyan sa pinag-uusapan natin, okay, may mga bangag ba ngayon? Okay? Sabi ni Raven May, sayang yung taxpayer. Okay. Dahil kayong mga palangging-ging na OFW, I'll see you guys. Hope to see you very soon. Baka pag-ikot-ikot man lang tayo. Ipinakita nyo yung protest vote. Ipinanalo nyo ang Duterte 10 sa majority mga bansa, Japan, Hong Kong, Saudi ba? Hindi ko alam na kita yung iba. Pero majority, mga kababayan, nakita ngayon ng alyansa ng mga bangag na wala na talaga silang spark, wala na talagang tiwala ang taong bayan sa kanila. Now, dahil ang mga Duterte ngayon, sabi ko nga sa inyo, isang kalahating taon na lang, maghahanda na naman tayo sa susunod na naman na eleksyon. Kaya nga sabi ko, kung hindi natin lalabanan, itong pandaraya nila, dadayain nila si Inday Sara. Ito nga, galing to, nag-meeting sila kanina, anong na ngayon dyan? 90 na. Pakita natin sa inyo at i-analyze natin to. Okay, mga hitad. Are you ready, mga OFW ko palangging? Ayan, hindi pa to nakalabas siguro. Ano yan na naman ang pinakita ni Madam? Okay, ni Madam Harley Canyo. Madam. Okay, ngayon, pakita ko sa inyo yan. Yang papeles na yan, invitation, serbisyo, karaban, chuchu-chuchu. Okay, nakita nyo, ito ay bagong what? Bagong dramatization 101. Ito ng, ang kanilang OFW, Serbisyo Karaban, caravan ng bagong bayani ng mundo. Ayan, binokelya na natin sa inyo. Basahin ko.
Sabi dito, ayan na, logo ng Department of Migrant Workers, DMWD. Ayan, Arnel Ignacio, baka gusto mo magsalita. Okay, bokelya mo na ang nalalaman mo kasi tinutugis ka nila ngayon. Sabi dito, we think, we think PRC's active participation in the interagency meetings of the Bagong Bayani ng Mundo. Bagong Bayani daw kayo mga itad. OFW Serbisyo Caravan. This whole government one-stop shop event aims to bring closer visit social protection services and programs to our overseas Filipino workers. May 15 ang date niya na, May 15. Following the agreements reached during a series of meetings. Nagulat na naman siguro sila, ba't napunta na naman to kay Inday Marlicanyo. With the partner agencies, we are pleased to inform you of the following schedules of the Serbisyo Caravan for your reference. Mga taga Hong Kong, June 8, andyan daw si Bangag. Okay, kung walang changes Qatar, June 20, Dubai, June 22, Saudi Al-Kubar, Saudi Arabia, 26-27, Riyadh, June 29-30, Jeddah, July 3 and 4, Japan, yan, July 20, Roma, Italia, October 12. Basahin nyo yung nakasulat. Meet and greet of Filipino community, Philcom with President Ferdinand Bangag Jr. on July 23. 23 daw siya. 23 si Bangag, July 23, 2025. In this regard, may we invite you to take part in these important events as we collectively work to support and uplift our bagong bayani ng mundo. Huwag natin basahin yung huli. Kadyutahan lang yan. Okay, now, ano ibig sabihin yan? Sige nga, kayo nga magpaliwanag. Okay? Bago ako magpaliwanag, okay, huwag niyong siputin, sabi ni Victoria. Okay, ano ang paliwanag yan ng ating puting ahas na nasa loob mismo ng meeting? Huwag niyong gurgurin. Sa bagay, yung puting ahas natin, invisible yun eh. So, mag-around the world na naman si Bangag. Okay, di ba? Tama, mag-around the world na naman siya, mga kababayan. So, ano ang inyong pakiramdam dyan? So, mag-around the world si Bangag Jr., at ngayon ay pupuntahan, iikot, di ba? Nakita nyo. Pero ayon sa ating mga palangga, okay? Ito ay inuumpisahan na nila, that's for 2028. Okay? Gagamitin ang ahensya ng gobyerno, ang DMWD, para kunyari makikipagkita sa inyo, pero kumukuha ngayon pa lang ng suporta kasi nga sukang-suka na kayo sa alyansa ng mga bangag. Meet and greet with Filipino community, chuchu-chucho. Yan po ay isang katanungan sa inyo ngayon na OFW na sinasabi yan, yung Serbisyo Caravan, chuchu-chucho na yan, bagong bayani ng mundo, mga kababayan, ito ay what? Ang Serbisyo Caravan na ito, yan ay pagpapanggap lamang. Politika yan. Optics yan ng mga bangag. Di ba? Yan ay talagang bubudulin na naman kayo sa darating na 2028 kasi narinig ni Bangag na si Inday Sara nagsabi na, di ba? Remember Inday Sara nagsalita na pupunta siya, I don't know kung matutuloy siya, pupunta siya ng Dahig, babalik siya, mag-celebrate siya ng birthday niya. Tapos may mga nilatag din si Inday Sara na mga schedule by June, na ganito ako, nasa ganyan ako na, you know, alam nyo yan, di ba? May ganyan. So ngayon, napag-alaman ko yung nasa loob mismo ng meeting ayan nasabihin na naman ng mga bangag yan, fake news na naman yan. Tignan natin. Alam nyo, lahat ng mga official document na nilalabas natin dito, sinasabi nila ay fake news. Kasi pag nasukol na sila, fake news. Ngayon, ito ang gusto kong sabihin sa inyo. Political optics. Mga optic yan. Mga drama-rama yan ng mga yan. Pakitang gilas, kunyari, concern sila sa mga OFW. Ngayon, titignan natin. Number 1. Pera ng bayan ang gagastusin ni Marcos Jr. Pupunta sa dyan, I don't think na pupuntahan niya lahat ng event na yan. Yung bibit-bitin na mga taga DMW, yung kanilang entourage, ilan pong milyong piso ang gagastusin. 'Di ba?
dahil sa kanilang optics, okay? Na paghahanda nila dahil alam nila na hindi na nila kayang, alam ko, you guys are smart, no? Mga palangga ko, na-meet ko sa mga OFW, huwag kayong pumayag. So, ito yung nakarating sa akin. Dahil mismo, ang ating puting ahas, na nag-aaktong daga minsan. Puting daga, hindi nila mahuli-huli. So, yan ngayon. Ang tanongin nyo sa mga sarili ninyo, magkano yung gasto sa biyahe, yung entourage nila. Imbes na yung budget na yon, mga palangga, ilaan na lang sa healthcare, yung mga reforma, mga programa. 'Di ba? Ngayon, anong gagawin dyan? Siyempre, iistorbohin ni Bangag yung mga OFW na, yung mga mabubudol lang naman, 'di ba? Ang sinasabi para what? Ilapit ang social services, chucho-chucho ng niya ni Bangag. Mga kababayan, kung gusto ilapit ni Marcos Jr. ang serbisyo sa mga OFW, ang bawat konsulado, ang bawat embahada, dapat nandyan ang serbisyo. Hindi yung kadyutahan niya, gagamitin ang pera ng bayan, baka sisingot lang siya dyan, di ba? Mag-aadik-adik lang ang gago, di ba? Kung gusto niyang suportahan ang mga hinaing ng OFW, mga problema ng OFW, hindi niya kailangan gamitin yan. You know, yung mga pag-ikot-ikot, dahilan lang yan. Kasi nga in preparation niya sa 2028, I'm telling you, katatapos na ng election, dayan sa election, eto na naman tayo. Sabi ko nga sa inyo, hanggang sa huling hininga natin dito, hindi tayo titigil hanggat hindi natin napapanagot itong mga bangag na ito. So gusto kong maintindihan ninyo, hindi naman kayo siguro syongabels katulad ng mga bangag, di ba? Hindi naman kayo, na walang alam katulad ng mga trolls nila. So, di ba? Yung mga perang yan, gagastusin nila, ilang milyon yan, mga kababayan. OFW ba talaga ang makikinabang yan sa pag-ikot-ikot niya? No. Mag-e-enjoy sila. Remember, may pinakita tayo, I think 2023, yung si Bukangkang na nasa yate, I think nasa Amerika siya, nagbika-bika yung giti niya, nagsayaw-sayaw doon. Ang mag-e-enjoy yung mga yaya ni Bangag, yung mga, yung mga nakapaligid sa kanila, may mga pabaon yan, pa-shopping, may papulburon, may payate, may pabigaon, lahat na lang. At ilang milyon ang budget sa mga biga-biga nila. Diba? Mag-itot-itot yan sila. Sorry pala. Gusto ko lang kayo. So, magkano yan? Maliban pa dyan, ilang gastos yan, mga kababayan. Mga palangga kong OFW, hindi kayo makikinabang yan. Kaya huwag kayo nagpapaniwala sa mga kadyutahan ng mga karaban-karaban na yan. Diba? Bakit hindi gawin na isang institusyon? When I say isang institusyon, ilagay mo dyan, Bangag, what do you expect? Kung ako, ang sasabihin ko sa embahada, kayong mga konsul, kayong mga ambasador, mga yawa mo, kapag kayo ay hindi ginawa ninyo ang tama, ang serbisyo sa mga OFW, ito ang managot. Ito, mananagot kayo. Katulad na ginawa ni Duterte. Di ba? Remember, panahon ni Pangulong Duterte, dito sa consulate. Anong natin dyan? Anong kwento ko dyan? May inilapit ako dyan. May budget. May budget yung mga embahada na yan sa mga OFW. Di ko lang alam kung tawag sa mga budget na yan. Pero alam ko yan kasi dito sa Los Angeles, may inilapit ako. Di ba? Alam nyo yun na minaltrato siya and everything dito sa kanyang jowa. Nagka-problema, so inilapit natin. That was Duterte time. I think nakakuha siya kung di na ako nagkakamali ang binigay sa kanya ng ahensya dahil distressed siya distressed and displaced. Okay? $2,500. Di ba? Yan dapat i-institutionalize ni Bangag ang serbisyo sa inyo. Hindi magpunta ako, magsingot-singot muna ako para kunwari kaway-kaway ako sa OFW. Ang alpot, di ba? Kalente. Ngayon, mga kababayan, tama ba yan? Yan na, hindi nila alam yan. Wala pa yatang nag-report yan. I don't know kung may naglabas na yan. But ganun pa man, kung gusto ni Bangag na bigyan kayo ng mabuting serbisyo, mga kababayan, yung mga problema nyo na ilang taon na, 3 taon simula, umupo siya. Ng iba, hindi makauwi. Ang daming problema ng OFW. Alam na alam ko yan. Yan dapat. Kung gusto niya ilapit ang serbisyo, one-stop shop. Ano sinasabi kanina doon sa sulat? One-stop shop, Eklabush. Bakit hindi lagyan ng one-stop shop bawat embahada na itong departamento na to exclusive sa
Well, alam naman natin na yung embahada at konsulado para talaga lang yan sa mga Pilipino abroad na kapag may problema or mga consular services, chuchu, mga dokumento, ek-ek. Pero dapat dun sa isang ano na yon, isang sa bawat opisina na yon, dito, lahat ng mga displaced, distressed na mga Pilipino, dito bibigyan natin ng serbisyo. Hindi ano, pakitang gilas, tas picture-picture si Franz, 'di ba? Yung kasi laki na ng ano, kasi nalaki na ng Buddha o kasi laki na ng elepante. At yan sino yan? Si, ano tawag dyan? Uzat, yung lumaki na rin ngayon na parang aparador. Di ba? Kalimutan ko na yung mga pangalan nila. Sino yung kasi laki na ng aparador, yung Hawi girl niya? Si Honey Rose? O, ikaw, tiyan mo Honey Rose, parang 3 aparador ka na. Sa kalalaki nyo, kalalamon nyo ng pera. O, ano ilapit ang serbisyo? Pipicturean lang yan ni Franz at saka ni Gerard Barria. Picturean lang yan. Ay, boss, kung ganito, ganyan ka. O, tas ilagay, i-post, ayan, ang bangag na presidente ay inilapit ang serbisyo sa mga OFW. Eh, kung tanga ka, maniniwala ka. Pero hindi mo alam na ang serbisyo sa mga OFW ay pwedeng ilapit through sa opisina ng mga embahada. Hindi na kailangan mag-ikot-ikot pa ang baliw yung presidente, yung mga assistant na, ang size nila, 4 na equivalent ng mga aparador. Tapos ang itsura parang mga giatay, mga linte, nami sila tagapangluoko ng ilang mga giti para nami anuhon. Anyway, mga kababayan,